Hello everyone! Kumusta kayo sa isang linggo natin? Okay ba? Marami bang blessings? Marami bang mga pagsubok? Or mga trials, no? Trials, pagsubok, ganun din yun, no? Okay? Okay ba tayo? For me naman ay, sa akin naman ay, bago ako pumasok sa work ay parati ako nagpipray, papasalamat. So, ganun din tayo, no? Bago tayo pumunta sa work or kahit saan man, kailangan natin magdasal para ingatan tayo ng ating Panginoon at papasalamat din tayo dahil we are okay, no? Makakabalik tayo sa bahay na walang everything is okay, everything is fine, okay? So now, ang aking i-share sa inyo ay how now shall we live? Yun ang sabi rito, no? So, sa Tagalog ay paano nga tayo mabubuhay? Tama ba yun? No? At ang sabi dito, ang halagang binayad ng Panginoon para sa ating pagdupos ay dapat magresulta sa ating katapatan sa pagsunod sa Kanya. Okay? Because before, no, long time ago na binigay ni Jesus ang kanyang bugtong na anak para tubusin ang ating kasalanan sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Mababasa natin ito sa John 3:16. So, yun ang gusto ng Panginoon, na yung mananampalataya nga raw ay kailangan magkaroon ng katapatan sa pagsunod sa Kanya, no? Yun ang sabi ni Peter din rito, no? Peter challenge, no? Yung mananampalataya daw ay prepare yung minds, no? Prepare your minds for actions, obedience. Yun ang sabi niya dito. Okay, basahin natin dito sa 1 Peter 1:13-16. Okay, basahin ko dito, no? Saan ba yung tab ko? 1 Peter. Ay, wala pala akong kuhan. Ano yan? Wala. Okay, basahin na natin may ano, kasi kung pala, wala palang yung tab ko, hindi pala nakakuan siya, walang 5 minutes, mga 3 minutes, baka pwede na. Okay, ito nilagay dito sa 1 Peter 1:13-16. Sabi rito, we should practice our faith, no? Sabi rito, we should practice our faith, obedience, no? At kailangan i-challenge, sabi rin ni Peter na sa mga believers na kailangan natin i-prepare yung minds talaga natin for actions. Yes, kailangan i-prepare natin. It's not too easy, no? Hindi talaga easy yun na sabihin na kailangan na ano yun, madali nating magawa yung obedience, no? Madali nating magawa yung obedience, no? Yung ating isipan, yung ating kilos na magkaroon tayo ng obedience. Hindi talaga madaling gawin yun if yung ating pananampalataya, ating faith kay Lord ay hindi talaga deep, no? Kaya talagang lalo na pag maraming pagsubok, no, andyan na yung front na, no? So ang hirap talaga, no? Kaya sabi dito, it is not easy, but if you have faith and believe in God, nothing impossible. Totoo yan, no? Kasi nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, di ba? Ang hirap talaga na, di ba? Kapag may nagalit sa iyo, hindi ka rin yung pa natin, no? Madali lumalaban ka agad, no? Palaban ka agad, no? Pero pag nasa atin ang Panginoon, kailangan talaga nating magkaroon ng obedience, no? Obedience, magkaroon tayo ng pagtitiis, no? Magagawa natin yon kung ang ating Panginoon, no? If you have faith
and believe to God, nothing impossible. Pwede na kaya ito? Tingnan natin. Oh. Sana pwede na. Kaunti lang naman karga niya. Lapin ko dito ni. Wait lang. Nasa kaya? First Peter, and saan ba yun? First Peter 13:16, 13. First Peter 1, 13 to 16. 13 to 16, andito siya. Okay. Kaya't, ito siya, no? Kahit inyong nabubulol ako sa Tagalog. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Hanggang 16 pala tayo, no? Nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayo mangangaral na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang inyong tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng mabubuhay. Sapagkat naisulat kayo ay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun ang sabi ng Panginoon, no? Na kailangan daw tayong magpakabanal dahil ang Panginoon ay banal. So, talagang, dahil syempre, nandito tayo sa mundo, marami, no? Hindi naman talaga ay banal, di ba? Marami kasi this world, you know, alam niyo naman ang mundong ito ay masama, no? Maraming magulo, gano'n, no? So, syempre, hindi naman tayo pa rin nakakapag-encounter ng kagaya sa atin na mahinahon or marunong magpakumbaba. So, marami din mga, mga masasamang tao din na madali tayong inisin, no? Kaya kailangan na huwag nga tayong magtiis tayo, no? Magkaroon tayo ng obedience sa ating sarili. I-prepare na natin yung isipan natin na we are in this world, we are just an alien. No, dito sa mundo kasi ang ating residence talaga ay nasa langit. So, kailangan na we should prepare, no, ng ating minds na karoon tayo ng obedience talaga. It's not too easy. Talagang mahirap talaga, no, di ba? But if you have faith, no, kanina ko pa ulit sinasabi ito, no, if you have faith in God, if you believe to God, nothing impossible. Wala talaga imposible, no? Basahin natin dito sa Rome 12:2. Kasi siya kahit parang nabulol ako. Bakit kaya? Baka kailangan ko lang ng tubig. Kasi malamig ngayon, grabe ang lamig talaga, kaya nagda-dry dito, mainit dito sa loob, sa labas super lamig, kaya nakaka-dry talaga. Dry. Malamig pa ngayon, February pa kasi ngayon malamig. Ngayon umuulan, pero malamig pa rin. So Romans 12. Saan yung Romans 12? Saan ito sa Romans 12? Aray ko. Hindi ko makita. Ayan. Romans 12:2. Ang sabi rito ay at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun ang sabi niya rito, no? Sa Romans 12:2. Romans 12:2. Ay, hindi. Yun ang Romans 12. Dito pala sa 2 pala, no? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo ng pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang
mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaanya-anya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. No? So, kailangan din natin na magkaroon ng self-control. Magkaroon tayo ng self-control sa ating attitude. No? Kailangan natin na discipline kagaya ng anger. No? Talaga, akarin yung ang aking ding sakit, no? Sakit sa Galatians 5:22-23, pag minsan wala rin akong control dahil nasa work ka, di ba? Ang hirap na makipag-usap sa mga coworkers, parang ganon, dahil hindi naman sila Kristiyano, no? So, mahirap talaga kung sigaw-sigawan ka lang, parang ganon. Talagang tiis ka lang din, pero tiis lang, pero masama ang loob mo talaga, no? So, kailangan talaga na magkaroon tayo ng self-control. Be self-control, sabi dito, sa ating attitude. Huwag daw kaagad tayo na i-discipline natin ating sarili na huwag kaagad magalit, no? Hindi lang sa work yun, no? Pag minsan, kahapon lang, meron ako ang daling magalit, nakakaya talaga, no? Akala niya, kahit Japan ito, may lahat hapon nagalit siya, nagtagalog siya, may nakarinig na Pilipino. Siyempre nakakahiya, di ba? No, madaling magalit at minsan pag nagagalit ka ay yung bibig mo, no, grabe, putak na putak, no. No, nakakatakot talaga, very dangerous yung ating dila, no, bibig, no. Maliit nga siya, no, pero nakaka-poison, nakakatakot, no. Andun yung mga salita na ano yun, chismis, siraan, no. Grabe talaga ang ating ano, kailangan plasteran na lang kung ano lang kaya natin ito, no, kung hindi natin makontrol, no. Huwag na lang kayo magsalita, no, parang ganun na lang kaya, no. At ang material desires din, no, isa rin yun, self-control, isa rin yun, material desires. Gusto ko nito, gusto ko nun. Hindi naman siguro kung sarili mong pera, di ba? Material desires, no. Be self-control daw yung kailangan i-translate doon natin yung sa discipline, yung ating sarili. So, we need i-control natin yung ating sarili at ating isipan. So, tandaan natin na we live in this world. Kailangan we should be careful na hindi tayo magkasala, no? Talaga, siyempre pag dito, siyempre asawa mo lang ang kasama mo, di walang away-away, walang temptations, di ba? Pero paglabas mo na, andyan na yun, no? Pag makakuan ka, no? Maka-encounter ka na, yun, mga hindi maganda. So, andyan, nagkakasala ka talaga. Kaya kailangan, we should be careful talaga, no? Na hindi tayo magkasala para maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Because this world ay puno ng temptations. Totoo yan, ang dami talaga temptations, no? Dahil hindi naman lahat saved talaga, no? So, we are saved. Tayo ay saved na tayo, no? Tinanggap na natin ang ating Panginoon. So, ang gagawin natin ay, we should discipline ourselves. Yun ang sabi ni Paul. So, sabi ni Paul ay, i-discipline natin ang self natin. Tayo ay may emotions and minds are thought of desires, no? Kailangan natin i-discipline daw yun, sabi ni Paul, no? So, kailangan bantayan natin ang ating sarili because ang ating sarili because the evil desires, no, still exist, no? Kasi sa akin lang ito, pag hindi ka anak ng Diyos, hindi okay lang, hindi ka guguluhin siguro ng devil, di ba? Pero pag ikaw ay nasa Panginoon ka na, ang dami yung mga, di ba, andun yung demonyo na aaligid sa'yo, no? Parang lion, di ba? Na pag nagkamali ka, susunggapan ka kaagad, no? Nasa James yun, okay? So, kailangan natin na bantayan natin ating sarili na dahil ang demonyo andyan yan na pag nagkasala ka, ay, tuwang-tuwa na yun, no? Kaya kailangan bantayan natin ang sarili natin because we are, ulitin ko ulit, because here in this world, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, we are alien in this world, okay? So, God is holy. So, kailangan din natin na maging holy tayo, no?
Kaya sabi ito, holy means. Ano bang holy means? No? Kailangan maging complete tayo na dahil ang ating Panginoon is holy. So, hindi tayo magiging holy if wala tayong God sa ating puso, no? Hindi tayo pwede, hindi natin sabihin na, oh, ako, nag-church ako, no? Nagbabasa ako ng Biblia, I'm a holy. Hindi yun. Hindi yun dahil, hindi naman yun ang basihan eh. Hindi yun ang basihan, no? Of course, masaya ang Lord, no? Masaya ang Panginoon pag nagbabasa tayo ng Biblia para we grow, no? Mag-grow tayo, no? Hindi lang yung babasahin natin, ganun ba yun? Hindi yun na, kailangan natin natin pamumuhay yung salita ng Panginoon, no? So, sabi rito na hindi tayo maging holy if tayo ay wala tayong God sa ating puso, hindi na tayo maging holy. Kaya kailangan nating do good day by day. Talagang dry talagang. Pasensya na kang ingay ko, no? Kasi nag-dry yung kwarto ko. Ang heater ko kasi malakas yata. Dito sabi pa rito, no? Hindi tayo maging holy if wala tayong God sa ating puso, no? Kailangan natin do good every day, no? Do good day by day, no? Do good day by day. So, kailangan talaga day by day, no? Kailangan, tapos pag uwi mo sa bahay, salamat kay Lord. Lord, salamat, nalampasan ko, di ba? Kasi siyempre, pag pumunta tayo sa labas, ang dami yung mga pagsubok, kailangan magkaroon ka ng self-control, isipin mo talaga. Tapos pag nalampasan mo yun, good yung day natin, pasalamat tayo sa Panginoon, nakalampas tayo sa pagsubok, no? So, kailangan natin, hindi tayo magiging holy by our own, no? But God give us His holy to help us, no? Ang Panginoon niya, ang sabi rito, no? But God give us His holy to help us. God made it clear that obedience from the heart was much more important. God wants to offer ourselves living sacrifice. Yun ang sabi ng Panginoon, no? Tutulungan talaga tayo, no? Tutulungan tayo ng Panginoon kahit anong mangyari, pero kailangan natin mag-sacrifice talaga, no? Kagaya ng Panginoon, di ba? Nang pinako siya sa cross, bago nangyari yun, grabe talaga, no? Alam niyo naman yun, no? Even though Kristiyano na, di ba? Kasi nakakalungkot, no? Pero nangyari din sa atin, no? Kahit sa nangyari din to sa buhay din natin, no? Kailangan natin, we should be ready. Kailangan handa talaga natin na focus in God lang, no? Focused, no? Kasi ang ating naranasan natin ay naranasan talaga ng Panginoon. Naranasan lahat yan. Ating naranasan natin, naranasin ng ating Panginoon. Naghihirap din talaga siya, no? Kaya kailangan offer natin ourselves living sacrifice, no? Ang iba naman dyan ang iba namang Kristiyano, no? Ang ibang Kristiyano, no? Kahit they are accepted God, ay patuloy pa rin sila sa bad attitude. Oo, meron talaga maraming bad attitude. No, marami talaga yan, no? I don't want to mention it, but their names, but marami talaga dyan. Basta huwag na lang ting panin yun, kundi pag-pray, no? Kung tayo, mga Kristiyano tayo, huwag natin ipagmalaki ating sarili. Pag may nakita tayong ganon, of course, hindi natin siya pagtawanan or i-chismis, kundi pag-pray natin sa Panginoon, no? Ilapit natin siya, gabayan natin siya, no? Kasi nandun na siya sa Panginoon, but hilaw pa rin, no? Hilaw, no? Okay, kaya sabi ito, kahit they accepted God, no, ay patuloy pa rin sila sa bad attitude. You know why? You know, sabi nito, because hindi pa nila pure, kasi hindi pa nila tinanggap yung pure talaga na tinanggap nila ang Panginoon, eh. Pumunta sila church, pumupunta sila sa Bible study, at hindi pa nila totally surrender. Hindi pa sila totally surrender, no? Hindi pa sila totally surrender na binigay na tinanggap nila ang ating Panginoon, no?
no? Kaya kailangan natin, no, na sila ay gabayan, no? Gabayan natin sila, no? Gabayan natin sila. So our bodies are mortal. Katawan natin is mortal, minsan bad, minsan good ang ating action, no? Kasi 'di ba? We are a sinner, no? Yung original sin natin andun pa rin, no? Kaya yung ating deep sa ating faith, sa ating pangkilang, very deep talaga siya, very deep. At saka we should read Bible, kailangan natin magbasa ng Biblia every day, or makinig tayo sa sermon, at gamitin natin to sa daily life natin para hindi tayo para mag-grow tayo, no? Mag-grow tayo, no? Kasi andun yung minsan magiging bad tayo, minsan hindi maging good tayo. Of course, ganun talaga. Ako naman ganun din ako minsan nagagalit ako, minsan hindi. Ganon. Of course, guilty kay Lord, hingi ako ng patawad kay Lord, o hingi ako ng tawad and repent. Parang ganon, of course, di ba? Kaya because kailangan i-offer natin yung ourselves living sacrifice. So minsan ayun, so we should not do sinful desires, no? Sabi ni Paul, no, we should not do sinful desires. Paul said, offer yourself to God, sabi niya. Kailangan huwag tayong magkaroon ng sinful desires. Huwag tayong kailangan natin i-surrender natin sarili natin sa ating Panginoon. Sabi dito, no? We choose, no? Kailangan offer natin siya. Kailangan ulit i-offer natin siya, no? Or kung gusto mo ay andyan ka lang, never change. Nasa kuwan ka lang, nasa simple desires ka pa rin. Walang pagbabago, di ba? Kasi hindi ka naman pipilitin ni Lord, eh. Hindi ka pipilitin, dito ka, ganun, hindi. Andyan lang siya. Inaantay lang yung pagkatok, no? Kumakatok ka lang sa kanya, andyan lang siya, inaantay ka lang talaga niya, inaantay ka lang ng Panginoon na lumapit ka sa kanya, no? Huwag nating isipin na siya'y lumayo sa iyo. Halimbawa marami tayong mga pagsubok, ayaw na sa akin ni Lord, gano'n, ano bang kasalanan ko? Hindi, andyan lang siya, inaantay ka lang niya, dahil ang ating Panginoon ay siya ay mapagmahal, faithful siya, no? So huwag na tayong magrebelde, parang gano'n, no? Andyan lang siya na inaantay lang tayo, no? So but hindi niya pinipilit tayo, hindi niya tayo pinipilit. Pimili kayo kung anong gusto niya. Dito ka sa mundo na masaya, or mag-sacrifice ka dito sa mundo, but at the end nasa kanya ka forever and ever, no? Everlasting life, maging masaya ka dito ka sa mundo, masaya. Pag mamatay ka, ano ka sa impyerno, forever and ever nandun ka sa apoy-apoyan, di ba? Yun lang yun. Ikaw ang mag-choose, ikaw ang pumili nun, hindi ikaw, sarili mo lang ang pipili nun kung anong gusto mo. Temporary happy, or forever and ever na happy ka. Temporary happy dito sa mundo, di ba? Okay? So, ulit dito, kailangan nating be transferred by renewing of your mind. Okay? So, dito, basahin natin ito sa 1 Peter verse 2 to 3. 1 Peter. No? 1 Peter siya, no? 1 Peter. 1 Peter. Sabi ito. 1 Peter 2:23 pala yun. 2 to 3. 1 Peter 2 to 3. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasa ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikakaligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Amen. So, sabi rito ay,
strive to grow in the grace of God, from milk to food. So, sikapin natin ng lumago, no? Sabi ng Diyos, no? Kailangan natin ang pure spiritual milk, no? Spiritual milk, no? Ito yung born again na believers na umiinom pa rin to ng gatas eh. Spiritual milk to help to grow. Kagaiba ng ano yun, sanggol, di ba? Kagaya ng sanggol, bago pa lumaki, inom talaga ng gatas. Ganun din. No? Tapos ginagabay natin, no? Tayo mga nanay, ginagabayan natin o binibigyan natin sila ng gatas, di ba? So ito naman spiritual milk, no? To help to grow, para lumago. Pagkatapos niyan, no, ano bang sunod nun? Lugaw, di ba? Lugaw na, pinapakain na ng lugaw. Tapos magiging kanin na, no? Yun yung sa spiritual, no? Iba naman yung sa food sa ating physical, no? To maturity. Tapos dito, the Greek word translated spiritual is lokikos. Lokikos daw. It means logical. No? Reasonable and faith. Kagaya ng bagong silang noon, milk muna ang food. Bagong silang, milk muna ang food. Hanggang rise siya to grow. No? Pareho nito sa born again. Ang kakaibahan lang, kagaya nung, halimbawa, pag sanggol ka talaga, di ba? Sanggol, baby born, ganon. Pero, ang born again kasi, no age limit, wala yung limitasyon. Kahit matanda ka na, syempre, pag minsan kasi, hindi naman yung, minsan ka, ang age mo, at the age of, 40, 50, 60, saka mo nang kilalang Panginoon, syempre, umpisa ka pa na uminom ng gatas noon. Kaya, hanggang lumago ka, hanggang milk, ano yan, lugaw, kanin, kakain ka na ng isda, karne, di ba? Buto, ang buto nun, ay, ang dami na yung mga sacrifice no? No? Ang dami na yung pan, malamako ka na yun, hindi na yung matitinag, no? Hindi na yung matitinag, no? Hindi na, ewan ko lang. No? Yun. Kaya ito ang sabi dito, no? No age limit daw. Ang kahit ilang taon ka na, no? Kahit ilang taon na ay tinanggap nila si Jesus ay as a personal savior, ay ano yun, mag-start talaga ng uminom ng spiritual milk. Okay? So, basahin doon sa 1 Corinthians 3:1-4. The first steps in following, you know? Mahaba ito, pasensya na, no? Ano sa ba tayo nag-start? Parang mahaba ito eh. Mahaba siya. So, maganda naman ang topic natin eh, about Word of God. Kanto, alam mo, pag magbasa tayo ng topic na ito, ano yun, masarap talaga makinig, no? Hindi nakakasawa, no? Wag nyo na akong tingnan yung salita ng Panginoon. Pag bulol-bulol ako, pasensyahan nyo na. Anyway, binigay ko naman yung verses, no? Basahin nyo na lang, no? Okay? So, 1 Corinthians 3:1-4. 1 Corinthians. Sa may Corinthians dito. Yan. 1 Corinthians 1:4. 3 pala. 3:1-4. 3:1-4. Okay, basahin ko ha. At ako, ang mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad ng mga espiritu, kundi tulad ng mga nasa laman, tulad ng mga sanggol kay Kristo. Hinandili ko kayo ng gatas at hindi na lamang sapagkat kayo walang pang kaya noon. Wala na ngayon ay may wala kayong kaya. Sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo ay may mga panibugo at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ang iba ako ay kay Apostol. Hindi baga kayo'y mga tao. Amen. Yun ang sinabi rito, no? Sa first, tama ba ako? 3:1-4.
So, ang sabi dito, the first steps in following daw, no? Sa first, ay ang God ay kailangan natin accept ang God for His salvation, no? At that time, para maramdaman natin, no, ang goodness and kindness as they live, no? So, spiritual food to grow, no? Yun, kanina sinabi ko, as a believer, the more God's goodness, maraming pagsubok, no? Maraming pagsubok talaga. Habang nag-grow ka, maraming pagsubok. Siguro, depende yun sa kwan mo eh. Kung ang limitasyon mo lang, ilagay natin, nag-grow ka na, ilagay natin, kumakain ka ng lugaw. Yung pagsubok mo, ganun lang din. Hindi ka bibigyan ng Panginoon na ano yun. Hindi ka bibigyan ng Panginoon na yung hindi mo yun makakayanan, di ba? Oh. Kaya kung ganun ka limitasyon yung kung ano ang level ng pag-grow mo, ganun din daw. Ganun din, no? Maraming pagsubok, no? Problems, iba-ibang klaseng pagsubok. Minsan nga, God allow, no? Ginag-God allow talaga yan para tumibay tayo, no? Or grow. Ganun, nangyayari din yun sa akin eh. Halimbawa, yun nga ang yung aking kuan talaga, yung patient din, no? Pag minsan kasi mga kasama ko rin or talagang mahirap talaga, no? Mahirap din talaga, no? Lord help me, talagang hindi ko kaya ganoon, tas patient. Pero pag minsan talaga hindi mo makaya, talagang ayun na, nagsasalita na ako nang nagdadabog na ako, hindi na naman yung pakiramdam ko. So, yung bang kailangan mo patient, yun yung pagsubok ba? Dahil yun ang weak mo eh. Tinutuwid ka ng Panginoon. Kung saan ka mahina, yun ang tinutuwid ng Panginoon sa'yo. Inaalaw yan para mag-grow ka. Oo, yun sa akin nangyayari yun. Parati talaga guys, pag minsan ay hindi na ako nagsasalita na, Lord, ayoko na ganun, Lord. Ayoko na kasi yun ang ibibigay sa iyo. Kaya hindi na ako nagsasalita noon. Basta lang, pray na lang. Kaya ko ito. Parang gano'n, no? No, kaya para lalo tayong tumibay or grow. Kung wala tayong pagsubok or temptation, yan, tanungin na natin ang ating sarili kung tinanggap ba natin ang Panginoon, di ba? Kung wala tayong pagsubok, no? Wala tayong patient, wala tayong lahat, no? Tinanggap ko ba ang Panginoon? Yan, isipin natin yun, no? Dahil hindi mawawala ang pagsubok hanggang tayo ay nabubuhay, no? Hindi nawawala ang pagsubok yan, no? Kaya marami tayong nakikita kahit na mga Kristiyano din, no, ay umiinom pa rin, no? Umiinom pa rin ng gatas, no? Umiinom pa rin ng gatas. Marami mga Kristiyano din. Depende kasi yun eh. Marami umiinom pa rin ng gatas na malakas, no? Malakas sila, matatag. Pero pag nagkaroon ng ano yun, typhoon, no? Problema ang dumating sa kanila, bagsak agad. Weak, no? Weak yung foundation, parang ganun, no? So, kailangan tayong maging matatag. At marami din hanggang ngayon, kahit matagal ng Kristiyano, minom pa rin ng gatas, weak pa rin, madaling madala sa sanlibutan, no? Ganun. Dahil andun pa rin yung worldly, ano pa rin yung nila, gusto pa rin matikman ang worldly dito sa mundo, no? Kaya hindi pa rin sila ganun kumakain ng spiritual food, no? Ano pa rin sila? So, acting like infants. Ganun pa rin, nag-act pa rin sa like infants, no? Kaya we should pray na lang. Pag pray natin ating sarili, huwag nating tingnan yung ibang tao, ibang mga Kristiyano, ibang tao. Ipag-pray natin ang sarili, ipag-pray din natin sila, hingin tayo ng wisdom, no? Mga kapatiran, kung paano natin sila tulungan, no? Hindi yung chismis dito, chismis doon, dahil sayang lang, no? Sayang lang talaga yung ating effort, no, na we believe in God, tapos sa likod natin hindi nawala pa rin yung ating original sin, no?
Kaya tanggalin natin yun, no? Dahil kwan ka na eh, born again na. Ano ibig sabihin ng born again? Born, nagbago ka na, no? Born again. Tagalog, born again. Nagbago ka na, di ba? Nagbago na. Nung yung luma mong ginawa, ay binago mo na. Bagong silang ka na. New life na yun, di ba? So, sabi dito na, they acting like a child. Sabi pa ni Paul, sa Corinthians, teach them. O yun, sabi ni Paul, no? Teach them to drink milk, not, no? To drink, teach them, no? Solid food, not to drink milk daw, sabi niya. So, turuan sila ng basic of the faith. Turuan natin sila, no? Hindi natin sila ibagsak. Bagsak na nga sila, ibabagsak mo pa. Di, syempre, kawawa naman sila at saka hindi yun maganda sa paningin ng ating Panginoon. Na madadagan yung kasalanan natin. Hindi maganda yan. Kailangan magtulungan sa bawat isa, no? Huwag huwag nating ipagmalaki, no? Huwag tayong magmalaki dahil pantay-pantay lang tayo. Magtulungan, yun ang gusto ng Panginoon, no? Sabi dito, turuan sila ng basic of the faith dahil ang influence talaga, no? Sa ginagalawan, no? For sinful desires, marami ring Kristiyano, they believe in God, just they believe. No, maraming Kristiyano na, oh, yes, we believe in God. Yun lang, no? Yun lang. No faith, no works. No faith. Wala silang faith, no works. Paano ba yan? Siyempre, faith, pananampalataya, di ba? So, works, dalawa yun eh, ang works din. Una, andun yung Galatians. Pag naniwala ka kay Lord as your personal Savior, namunga ka na eh. Yung topic kong before, di ba? Namunga ka na eh. So, namunga ka na, andun na yung, ano bang bunga ng Espiritu? Galatians 5:22-23. So, andun na yun. Halimbawa, yung pagtitiis, patient, no? Maging mabait ka doon, dami no? Fruit of the Holy Spirit, works yun, kailangan gawin mo yun, no? Works, action, sa sarili mo yun. May works din na tutulong ka sa kapwa mo, maging advisor ka, yun, tutulong ka sa lahat, di ba? Tutulong ka sa kapwa, parang gano'n, no? Dalawa yun, kaya yun ang gusto ng Panginoon, no? Hindi lang yung na-topic ko rin na, ay, kailan ako mamigay ng food, kailan ako mamigay ng pera, kailan ako mamigay ng maraming tithes para matako sa langit. Hindi yun. Hindi yun no? Kailangan meron kang faith at makikita sa pagkatao mong may works, no? At tutulong ka rin sa kapwa mo. Yun, no? Siyempre, natural, di ba? We should examine ourselves so continue to grow, no? Kailangan examine din talaga. Bantay natin ang sarili natin, no? We should continue to grow, no? Nakaba nito, no? Pasensya na po. Pero maganda naman ang topic, di ba? Oo, kung paulit-ulit siya, hindi naman I'll try na hindi siya paulit-ulit, no? Para mabilis tayo, no? Para daw na maging better and better daw tayo. Believe in God, grace alone, grow in knowledge. Sabi dito. Sabi dito, study the Bible and pray. Ayan na naman. Pasensya na, no? Binili-bilisan ko kasi. Patayin ko na nga yung heater. Nakakukan ako. Dito, no? Sabi dito ay, kailangan magkaroon tayo ng we should examine ourselves to continue to grow, no? Grow and knowledge, grow in the grace of knowledge of the Lord to get better and better. Believe in God's grace alone. Grow in knowledge, study the Bible, pray, para malampasan natin ang mga circumstances, na harapin natin ang Christ is, naisipin natin, no? Na Christ is Lord, divine and omnipotent. He is Savior. He is Savior to one who accomplished humanity salvation, no? So, huwag mong pabayaan ang inyong huwag natin pabayaan yung responsibility natin bilang Kristiyano. So, ang mga believers ay kailangan natin na mag-encourage, magtulungan sa bawat isa sa kalakasan, no? Para ikakalagot ng church, no? Siyempre, pag minsan, hindi naman pag minsan, yung mga bago, no? Pag minsan,
nag-invite tayo, no? Nag-invite tayo, may bisita tayo. Kailangan makita nila na tayo malalagang Kristiyano or hindi naman malagang mabait tayo, no? Faithful tayo. Kasi minsan kasi yung mga baguhan ay nag-observe muna sila eh. Tinitingnan nila tinitingnan nila gusto nila makita na mabait pa talaga ng mga born again, parang gano'n. Mabait pa talaga nila. Nag-o-observe yan sila kasi. So kailangan natin na magtulungan, mag-encourage sa bawat isa na hindi yung ay alam mo sige to, wag yun kasi minsan meron din sa church niyan eh. Wag. So kailangan hindi yan. No, kailangan para ikalago din ng church, no? Ilakalago din sa church, kailangan magtulungan tayo sa bawat isa, no? Talent, we must humble our partner, no? Partnership in the body of Jesus Christ, no? Makikita natin ito sa Rome 12:6-8. Okay? Binigyan tayo ng gift para i-build up His church, no? Ano bang gift natin? No? Sa akin naman, ang gift ko ay gusto ko talagang mag-share ng Word of God eh. Masaya ako na mag-share ng Word of God because nakapag-share ako, reminding sa mga born again Christians, mga Christians or hindi sila Kristiyano, nare-remind nila, nababasan, naririnig nila ang story, ano ba yung sinabi ko? Yung ang salita ng Panginoon, di ba? At mga born again, no? So ako, yun sa akin, gusto ko mag-share ng Word of God at para din ako mag-grow, no? Kasi pag hindi ka nag-share ng Word of God, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang, no? Hindi mo rin, para din sa akin kasi ito eh. Nag-share ako sa inyo, tinuturan ko rin ang sarili ko. Ini-remind ko sarili ko na kailangan I should be careful, di ba? Oo. Kasi maganda talaga mag-share ka. Pag may nalalaman ka, kailangan i-share mo rin sa mga kasamahan mo, mga kaibigan mo. Hindi lang sila ang sinisharean mo, ikaw rin eh. Ikaw rin, nire-remind mo rin ang sarili mo. Oo. Hindi ito pagyayabang, ano pa man. Basta, pag nasa Panginoon talaga, lahat ay pantay-pantay. No? Iyon ang gift ko. And second is, matagal na ako sa music ministry. Oo, sa worship leader ako before. Yun ang dalawa yung sa akin, no? Yun ang iba, siguro iba marami din, no? Teacher ako before sa, Sunday school. Ganon. Oo, kaya, yun. So, binigyan tayo ng gift para i-build up ang church. Para i-build up yung church, diba? Sa church, maraming Sunday school, may mga Bible study sa bahay, no? So, binibuild up yung skills natin, no? Gift na binigay sa atin ng Panginoon, no? Isipin natin, lahat ng gift ay abilities galing kay Lord. So, kailangan nating maintindihan na hindi pare-pareho ang binigay ni Lord sa bawat isa. Kailangan natin na dedicate na itong gift na ito, no? Hindi sa personal success natin. Malalaman na rin naman natin eh, paano ba yan? Kagaya nung, halimbawa sa church, meron akong nakilala na meron akong nakita na ang galing talaga niya mag-pray. Ang galing talaga niya, super galing talaga siya. Oo. Pero hindi siya nilagay doon siya nilagay sa music ministry. Parang ganon, dapat sana makita ng mga kapatid, makita ng mga tao na, ay, hindi, doon ka pala bagay. Yun ang binigay sa inyo ng gift ng Panginoon. No? Kasi hindi naman kung anong gift ng kaibigan mo, ganun din. Iba-iba talaga, no? Dahil, hindi yung nandun tayo meron tayong katungkulan sa church. Pero yun pala, gusto natin para sa ating personal success. Ito, sabi dito, no? So, treasures na tayo, no? 40 minutes na tayo. Malapit na po. Malapit na, may bilisan ko na lang. Treasures, no? Treasures. Huwag tayong mag-impok ng pera o gamit dito sa mundo. Tama yan, di ba? Sige, basahin ko na lang dito sa Matthew para totoo to. Totoo talaga ito, mga kapatid, no? Basahin ko na lang ito, no? Sa Matthew. No? Yung isa hindi ko na binasa, no? Pero binigay ko na ng verse, no? Sa Matthew. Tingnan natin sa Matthew.
Saan ba yan? Matthew, yan. Matthew 6. 6 ba? Matthew 6. Matthew 6. 1920. 19. Huwag kayo magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at kalawang at dito'y maghuhukay at nagsisipagnakaw ng mga magnanakaw. Kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumira. Kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi naghuhukay at hindi magsipagnakaw ang mga magnanakaw. Okay? So, ito nakasulat sa Matthew 6 verse 19 to 20, mga kapatid, no? Huwag daw tayo mag-impok dito sa mundo dahil hindi, no? Dahil syempre pag mamatay tayo, no, madadala ba natin? Di ba? Hindi natin madadala eh. Hindi natin madadala. Pag dito tayo sa mundo, masarap ang pagkain, may magandang bahay tayo, kompleto, di ba? Ang saya-saya, di ba? Pero pag mamatay na tayo, hindi natin madadala yun. Paano natin madadala? O espiritu na nga tayo, di ba? Di ba? Ang tamashi yun sa Japanese, no? Hindi natin madadala. Kailangan mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ito sa ko, no? Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang ay do'y hindi naghuhukay at hindi nagsipagnakaw ng mga magnanakaw. Mag-ipon tayo, kagaya nung sinabi ko sa inyo na kailangan natin magmunga tayo, kailangan tanggapin natin ang Panginoon bilang as our personal Savior at kailangan makita ang bunga sa atin. No? Yun ang dapat nating gawin. Dito sa mode of force, nakatira tayo sa mundo, tama lang, gano'n, di ba? Kasi nakakain lang tayo, meron tayong simpleng bahay, okay lang yun, no? Huwag tayong manloko sa kapwa, huwag lang tayong magpakayaman ng gusto na sa maling gawain. Ayoko na magsalita, baka may magalit pa dyan. Pasensya na po. Oo, kailangan talaga, importante lang, kahit mayaman kayo dito sa lupa, kailangan mas mayaman kayo sa langit, mag-impo kayo sa langit. Okay, yun na lang. Kasi baka madulas pag-uulutan pa ako. Okay? Because these some they were aliens, no? Hindi, or tourist, no? Mga turista tayo sa mundo, no? Kaya hindi na kailangan mag-ipon ng marami. So, maraming believers ay kontrolado, no? Sa material. Marami din mga believers na kontrol sa material, no? Magkaroon sila ng bagay na, no? So, marami tayong nadadaanan sa mga, no? Kaya, kailangan, wag na tayo mag-impok, no? Okay? Kaya sabi ito na ang ating treasures in the heart refers to the mind, emotions, tanggapin natin to o hindi. Huwag natin kalimutan, ang katawan natin ay temple ng Holy Spirit. Tinanggap natin si Jesus because of Jesus' death and resurrection. The Holy Spirit came to and indwell who believe in Him. So, practice Christians, no? Isagaw ang mga Christians sa kabutihan. Ang importante ay talaga tayong mga believers ay mamunga, no? Sabi ko sa inyo, mamunga. It takes time to grow, no? Depende yun, no? Depende yun sa bawat isa. Ang na-produce na mga bunga ay be humble, sabi ni Peter, at humble serving one another. Humility means to put on the apron, and young people kailangan sumunod sa leader, lalo na ang mga involved, no? Kasi church sa Colossians 3:12, no? So, dito sa Titus, no, 1:8, the false teachers, no, gusto na lang niya maging famous as teachers God's law, pero hindi nila maintindihan the law purpose. The law still has important to play the life of believers, no? Ito na lang, no, makapay medyo mahaba na, pasensya na kayo, no? So, ito ang conclusion ko, ang buhay sa mundo ay isang pagsubok, no? Talaga ang mundo na pagsubok, no? Isang pagtitiwala habang dumadami ang binibigay sa atin ng Diyos ay inasahan niya ang higit nating pagbutihin ang pamahalan mga ito, no? So, yes Lord, kaya ito nga aking na-share sa inyo ay ito yung
how now shall we live? Paano kayo tamumuhay? Ito, i-share ko sa inyo ito. Kailangan lang, for sure, self-control, tanggapin natin ang ating Panginoon. Kailangan natin mamunga, you know, para din ikakatatag ng ating iglesia, ay kailangan natin magkaroon ng sharing each other, magtulungan tayo, no? Hindi magsiraan, no? Yun, and continue hanggang nandito sa world. Isipin natin na we are alien in this world. We are kasi ang mundo hindi tayo taga dito eh. At huwag tayo mag-impok, no, ng kung gusto niyo, siyempre marami naman mga Kristiyano na mayayaman, di ba? Marami naman eh. But the very first thing talaga na mas unahin talaga natin yung mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Because dito lang tayo maging mayaman. Maganda yung mayaman kasi nakakatulong tayo sa kapwa natin, diba? Nakakatulong tayo sa kapwa, nakakatulong tayo sa mga pulubi, sa mga lindol. Oo, maganda yung mayaman, nakakatulong yun. Matutuwa ang Panginoon. And meron tayong bunga, diba? But of course, magkaroon din tayo talaga ng more kayamanan. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, no? Ito lang, no, mga kapatid, no? Binibilisan ko na lang. Binibilisan ko na lang. Pasensya na po. Anyway, good night. Isang oras din, no? Pasensya na po kayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat tonight. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pinahayag sa amin, Lord God, na kung paano po kami na mabuhay doon sa mundo, na we should be careful ourselves, no, na kailangan mag-ingat kami, na kailangan panindigan namin na kayo talaga aming Diyos na minahal, Panginoong Ama, na sumunod kami sa inyo as living sacrifice, Panginoong Ama. And we should understand, Panginoon, na the more na mga maling pagsubok, Panginoon, the more na we grow, Lord God. Help us always, Jesus, kung saan man kami kung saan man kami saan kami ang aming ginagalawan, Panginoong Ama. And protect us always, O Jesus, and also our family, O Panginoong Ama, O Lord. Maraming salamat for tonight, O God. We love you always, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good night. Bye. See you.